Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So alhamdulillah, ipagpatuloy natin ang ating talakayan, ang ating pag-aaral. So pagkatapos natin, saan na ba tayo? Nandun pa rin tayo sa Sunan al-Fitra, no? At sa bigote. Ayan. Sa bigote tayo. Okay? Sunan al-Fitra. Ngayon naman, di ba? So, natalakay natin ang kahulugan ng fitra pagdating sa leksikal na kahulugan at terminolohiya na kahulugan at maging yung tinatawag na pagputol-hatol sa pagputol ng bigote ay natalakay natin. So bilang recap lamang, ano ang hatol sa pagputol ng bigote? Mga kapatid, anong hatol? Sunnah. Ha? Sunnah. Sunnah. Okay, so ngayon, na-discuss na rin natin yung mga evidence mula sa Quran, mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ngayon naman ay pag-usapan natin yung pamamaraaw, papaano ang pagputol nito na ayon sa Sunnah. Okay? Wait lang, medyo nagkaroon ng problem sa internet. Bagal lang ating internet. Ano talagang internet dito, mabagal. Hindi ko ma-open yung file. Ha? Okay, so ito na. Okay. So sinabi mga kapatid, yung paraan ng pagputol ng bigote. Paano ba ito? Ano ba yung tamang pamaraan according sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa paraan ng pagputol ng bigote? Okay. So pinapahintulutan sa isang Muslim ang pumili sa pagitan ng pagputol lamang ng dulo ng bigote or ang tawag dyan sa Arabic qasus sharib. O ang ganap na pag-ahit dito. So you have two options, shaving or trimming. Okay? So yan mamili ka kung saan ka masayagid, suportahan ta ka. So either trimming or shaving. So, ikaw na lang yung kung ano bang nababagay sa mukha mo. Di ba? Kung gusto mo yung medyo parang lang, Mr. Suabe, sabi nga nila, di ba? You can do it by, sabihin natin, by trimming. Okay. Now, kasi ang issue ngayon dito mga kapatid, yung tinatawag na shaving kasi, anyway, may mga terms kasi na binanggit yung mga ulama natin. So, ang hatol, kumbaga, sabi ng ating mga ulama, ang hatol na ito ay po sumasaklaw din sa sibalain. Okay, anyway. Ang ibig sabihin ng sibalain, ito yung dalawang dulo ng bigote. So, alam ba, kung mayroong pang bigote, dito yung dulo. Di ba? Magkabilaan. You know?
Sapagkat dumating sa fatwa ng Al-Lajna Daima, yung Permanent Committee ng Saudi Arabia, na sa pamumuno ni Sheikh bin Baz rahimahullah, sabi niya, hindi pinahihintulutan ang pagpapabaya sa dalawang dulo ng bigote. Yung pang pinapabayaan mo na ina-allow mo hanggang sa ito ay lumago, hanggang sa ito ay lumaylay. Okay? Bagkus, dapat gupitin ang buong bigote o ahitin ito ng buo bilang pagsunod sa sunnah. Kasi both of the terms, yung shaving as a trimming, ito ay established sa sunnah. Meron itong mga napatunayan sa tinatawag na sunnah, which is iba't ibang narration ng hadith. Okay? Ngayon din, ito ay sa pamamagitan ng paggupit sa gilid ng buhok na nakapalibot sa labi. So ito yung sinasabi nila. Yung di ba, usually kapag hinaayaan siya, ay matatabunan yung ating labi. Di ba? So, kailangan hindi hayaan na matabunan yung labi, bagkus ay ito ay putulin yung lahat ng mga dulo. You know? Okay. Then, of course, ito ang pananaw ng nakararami, ang mga Hanafiya, Maliki at Shafi'iyya at iba pang mga tinatawag na madhab. So, ayon naman sa ito ay labis na mayroon kasing word, mga kapatid, na qas as-saka, okay, qas as-saka ihfa. Okay? Mayroong word na sa Arabic na al-qassu at saka al-ihfa. Okay? Al-qassu, al-ihfa. You know, sa pambabatas, you have to understand the definition of every terms. Kasi bawat salita na yun, mayroong ipinapahiwatig. Lalo pat kapag salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang salita ng Propeta sallam ay batas. Hindi ito laro, hindi ito joke, hindi ito biro, ito ay tinatawag na batas. So every statement, every words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong ipinapahiwatig, merong indikasyon, may kahulugan. Kaya nga't makikita mo, kapag nagbabasa ka ng mga hadith patungkol sa bigote, minsan binabanggit ang salitang qas, at minsan naman binabanggit ang salitang ihfa. So what does it mean? Ang qas, mga kapatid, literally, ito yung tinatawag na paggupit. Kaya miqas, yung word na miqas, diyan nagsimula. Okay? Paggupit. At yung ihfa naman, sa word na tinatawag na ihfa, yun yung pag-ahit. Not absolutely yung ahit na talagang yung balat, bagkus yung zero ba? Halimbawa, zero. Yung zero, di ba pag nagano tayo ng razor, mayroong zero, may one, may level ng ganun. Di ba? At least, ma-appear doon yung tinatawag na balat. Okay? Hindi mo ipo-pull out yung bubunutin o ipo-pull out hanggang sa mawala yung nito. Okay, yun yung wax, mga ganun. So, hindi. I-shave lamang siya na at least yung maano yung skin. Makita yung tinatawag na skin. Yun ang ibig sabihin ng ihfa. Yun tinatawag na ihfa. You know? Kaya nga, minsan, sa mga mamaya, babanggit natin yung mga hadith, ginagamit itong qas na ito at ginagamit yung ihfa. Ibig sabihin, pwede kang pumili doon. You know? Kung ano ba, choice mo kung anong gagamitin mo. Yung paggupit ba, gugupitin mo lamang, ititrimming mo lamang siya, o kaya isi-shave mo lamang siya. So, yun yung mga kapatid. You know? So ito yung sabi na ito yung paliwanag ng ating mga scholar pagdating sa bagay na ito, you know? Kaya nga ito ay mamili ang isang Muslim sa pagitan ng pagputol lamang dito ng dulo ng bigote o di naman kayo ng kaso sharib. Ang sharib kasi yun yung mustache. O ang ganap na pag-ahit dito or ihfahu ash-sharib. Malinaw? So yung mga kapatid, so ang ihfa naman ayon sa ibang definition, ito yung labis na paggupit. Oh, sabihin ay extreme na paggupit. No? So ito ang pananaw ng Hanbali. Mga Hanbali, ako din sa kanila, sabi nila mga kapatid na para sa kanilang half o pag-aahit o pag-alis ng buhok, ang higit na pinapaboran para sa mga Hanbali scholar. Sabi niyong pag-ahit para sa kanila, mas sa kanila yon, mas aprobado at mas matimbang sa kanila yon. Ito rin ang pinili ni Imam At-Tabari rahimahullah. So ayon kay Imam At-Tabari rahimahullah, sinabi niya, ang sunnah ay nagpapatunay sa dalawang bagay at walang pagsalungat sapagkat ang qas o pagputol o paggupit ay nagpapahiwatig ng pag-alis ng bahagi at ang ihfa naman ay pag-alis ng buo. So ibig sabihin, kasi paggupit lang yung bahagi lang. Di ba? Yung duluhan, titira mo yung bahagi,
Then yung pag-ihfa naman yung buo, kabuuan. You know? Okay. So kapatid, wag natin yan to sa ano ha, ikiyas to sa pagsabihin natin doon sa pag-umrah. Yung pag ano ng umrah. Either ang umrah kasi ay mamimili ka lang of course yung paggupit at saka yung pag-ahit. Pero may mga style sila kapag nag-umrah, yung paggupit ay ganun, mamimili lang sila kung saan nila, kung gusto nila dito, party-party, ganun. Tapos magbabayad ka ng 5 real o 10 real doon sa labas. Ganun. O, sinayang mo yung sinayang mo yung 10 real mo, hindi pa naano ka sa sunnah. Yes. Khilafus sunnah. Ang masabi natin khilafus sunnah, that is not, sabi natin, that is against the sunnah, hindi talaga yung pinakatugmang sunnah. Kasi ang tugmang sunnah, yung paggupit ka buong gupit. O, yun ang sunnah. Ta'mim, ang tawag dyan sa Arabic, ta'mim. O kabuang sunnah. Pero kung ganito lang, wallahi, walang scholar at walang mga may alam na pag nakita yun, papayagan. Okay? Yung, alam mo yung gagawin, mamimilang na sila kung dito ba, kung saan niya trip. You know? Hindi man masasabi na hindi tanggap. Absolutely na hindi masasabi na tanggap. At kasi ang katwiran nila, at least ginupitan. Ang masasabi lang natin dun, yung pamaraan na yun, hindi yun ang pinaka-absolute na sunnah. You know? Kasi pag sinabi natin hindi tanggap, ay mayroong babalik sa atin yon. Who are we para sabihin yun? Ano bang dalil natin para sabihin na hindi tanggap yung umrah mo? Di ba? Wala naman tayong connection sa langit para sa tanggap ba yung umrah niya o hindi. Di ba? Kasi ang katwiran doon at least nagupitan nila. Ang hindi tanggap lamang doon kapag wala talagang nangyaring gupit. Pag nakita mo na wala talagang nangyaring gupit kasi ang gupit ng umrah ay ito ay bahagi at pilas ang tinatawag na sabihin natin ng umrah. Kaya nga yung word na gupit. Yung salitang gupit, either buo man o either bahagi nito. Pero sa mga scholar, agreed, sa lahat ng mga may alam, pag naggupit ka, kailangan ta'mim. Ibig sabihin lahat. Okay, buo yun. Yes. Ay, good question. Paano sa mga kalbo na walang Paano sa mga kalbo na walang Good question. Sabi ng mga mayroon silang option. Either wala silang magagawa talaga, kung buo na talaga. Pangalawa, or gagawa lang sila, parang i-act lang nila yun. I-act na lang nila, parang dadaan na lang nila na gaganon yung Yes. Reason. Imaginable. Okay? Kasi at least, naisa katuparan ang tinatawag na mismo nabanggit sa Kasi wala naman silang kasalanan. Wala talaga silang buhok. You know? Okay. Yes. Yes, kunyari, sabi ng mga, kumbaga, mas favorable na opinion yun. Kasi pag ganun, walang issue. Di ba? Naisa katuparan. Kasi pag ganyan, mag-alangan ka, ano ba talaga yung di ba? Gawin mo yun, actually, sa mga nakakaunawa, hindi ka pagtatawanan. Sa mga hindi alam, magtatawanan ka. So, wag mong gawin yan sa harapan ng mga walang alam. Okay? So, yung mga kapatid, bakit tayo napunta na doon? So, okay? So, at pinagtibay din ito ng Al-Lajnah Daima o Permanent Committee for Islamic Research and Ifta. So, nabanggit sa fatwa ng Lajnah Daima sa pamunuan ng Sheikh bin Baz, ang ihfa ay ang labis sa paggupit. Okay, labis na, tinatawag na, sabihin natin ay paggupit. Kaya ang sino mang gumupit ng bigote hanggang sa lumitaw ang itaas na labi o nag-ahit nito ng labis ay walang kasalanan. Sapagkat ang mga hadith ay dumadating na may kapwa utos sa dalawang paraan. Either shaving or tinatawag na trimming. You know? So, ang dahilan ay bakit tayo mamimili sa dalawa? Sapagkat ito ang dahilan kasi may mga hadith at saka athar o salaysay mula sa mga sahaba na nagsasaad sa parehong uri ng pagsasagawa. You know? Kaya nga, may ilan sa mga taong may kaalaman na nagsabi na ang mas mainam ay ang pagsamahin ang pagputol sa gilid at ang pagbabawa sa natitirang bahagi ng bigote. Especially si Sheikh Uthaymin, na-reconcile niya yung both opinion o both narration ng hadith. Na-reconcile niya, pagsamahin yung tinatawag na sabi natin shaving and sabi natin ay trimming. Kaya para kay Sheikh Uthaymin rahimahullah, kung maggupit ka, at least yung dulo gugupitin mo.
At pag nag-shave ka, hindi yung totally na shave. To reconcile the both, sabihin natin narration. You know? Okay, kaya wag lang gumaya doon sa mga design na kagaya ng ginawa ng mga non-Muslim na may mga pahiwa-hiwa sila. Alam mo yon, yung mga pahiwa-hiwa, pagdating doon, may mga hanggang dumating dito, pati yung kilay nila hinihiwa. Di ba yung mga style na ngayon ng mga western? Anong tawag sa na yan? Gupit na yan? Yung may mga ganyan-ganon sila? Ha? So, wag gumaya yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, yun, isinalaysay mula kay Ibn al-Qasim na siya ay, sabi ni Ibn al-Qasim, na siya ay nandidiri na kunin ang bigote mula sa itaas. At sinasabi niya, ang pagpapakahulugan sa hadith ng Propeta Sallam tungkol sa ihfa, asharib, yung ihfa na sinasabi natin kanina, ay ang gilid lamang. Para sa kanya understanding na ito ay ang gilid lamang. Subalit, ang mas malinaw na ito ay hindi nakapandidiri ayon kay Ibn Rushd rahimahullah. Bagkus ito ay kanais-nais. Kaya puputulin ng buong bigote dahil sa dumating sa hadith na ang pagputol nito ay kabilang sa sunnah at hahawiin ang gilid nito dahil sa dumating na hadith na nag-uutos ng ifao asharid. So ayon kay Sheikh Uthaymin, ang mas mainam ay putulin ang bigote ayon sa sunnah, maaring haffan o putulin ng dulo sa tabi ng labi hanggang sa lumitaw ito o kaya ihfaan, gupitin ang lahat hanggang sa halos maubos. Ngunit ang pag-aahit nito ay hindi kabilang sa tinatawag na sunnah para sa kanya. Yung para sa Sheikh Uthaymin, malinaw mga kapatid. So na-reconcile na yung mga bawat narration. Kaya ang tamang paraan ng pag-uugnay ng mga ito ay bigyan ng kalayaan sa pagpili kung alin man ang pagsasagawa. Now let's talk about the proof. Inarito yung hadith. Yung hadith patungkol sa pagputol. So mula sa sunnah, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang propeta sa nagsabi, al-fitratu khamsun, al-khitanu wal-istihdadu wa qasu syarib wa taqlim al-afar wa natfu al-abad. Ang fitra ay 5. Ang pagtutuli o pagsusunat, pag-aahit ng buhok sa masilang bahagi ng katawan, pagputol ng bigote, paggupit ng mga kuko at pagbunot ng buhok sa kilikili. So yun, qasu syarib. Literally, qasu syarib, pag sinabing qas ay ang pagputol. At mula kay Aisha radhiyallahu anha, ng propeta may nagsabi, Ashur min al-fitra, yung nabanggit natin last week, yung 10 mula sa mga fitra, at binanggit dito yung tinatawag na ihfa'ul lihya at saka qasul agfar at saka yung tinatawag na qasu syarib. So qasu syarib, literally paggupit ng tinatawag na sabihin natin ng bigote. Now ano yung mga punto sa pagpapatunay na mula sa dalawang hadith? Na ang ipinapahintulot at ipinuutos ay ang pagputol. At ito ang salitang binanggit sa karamihan ng mga riwaya o salaysay ng hadith, mga kapatid. You know? Kaya naman, sinabi ni Ibn Hajar, ang qas o pagputol ng maiksi ang siyang binanggit sa karamihan ng mga hadith gaya ng nabanggit natin. So karamihan sa mga narration ay qas, ibig sabihin ay pagputol. You know? At ipinaliwanag din ng ilan sa mga taong may kaalaman na ang mga salitang dumating sa iba pang mga salaysay, gaya ng jaz, inhaq, ay kahulugan ng katulad ng qas. Anyway, mayroong mga narration ng hadith tungkol dito. Mula kay Zayd bin Arqam radhiyallahu anhu, sinabi sallam, man lam yakhud min sharibihi falaysa minna. Sino mang hindi kumuha ng kanyang bigote ay hindi kabilang sa amin. Ibig sabihin ng hindi kumuha, yung hindi naggupit. Okay, hindi kumuha. Magpapahiwatig dito sa hadith na ito na yung pinakamainam sa maraming narration ng hadith ay ang paggupit. You know, paggupit. So yun ang karamihan. Pero hindi natin pwedeng isang tabi yung mga ibang salaysay. Kasi may mga ibang salaysay which is patungkol sa shaving na authentic yun. As a Muslim, ito yung position natin mga kapatid sa mga hadith. Hindi natin pwedeng kilingin ang isang sunnah o isang hadith tapos isang tabi yung iba pa. Na samantalang iba pa ay authentic din. Bawal yun. Bawal yun na alam mo, para kang namimili, para kang walang pinagkaiba sa ibang relihiyon, pipiliin mo lamang yung mga teksto sa kanilang mga aklat, kasulatan at paniwalaan at ang iba i-reject. Di ba? Hindi pwede yan. So sa Sharia, hindi ka pwedeng mamili. Kailangan paniwalaan mo. Now, kapag meron kang nakita na yung mga narration ay medyo sa palagay mo ay conflict at magkaiba, kasi bakit, halimbawa tulad nito, bakit sa ibang narration ay paggupit? Bakit sa ibang narration ay pag-ahit? Ano ba talaga yung tama? May conflict yan. Sabi mo agad may conflict yan, ayoko na yan. Na hindi mo pwede yan. Either you believe it or not. Kasi if you don't believe it, you're not a Muslim. Simple as that. Yung tinatawag na, ibang usapan naman yun, sabi natin khaza.
Ang khaza naman ay huwag nating masyadong harsh tayo doon. Kasi that is makruh. Okay? Now, ibig sabihin, makruh ay di ka aya-aya. Na kapag ginawa ng isang tao lang siyang kasalanan, bakit mo parang ipinipiro sa isang tao makasalanan siya kasi dahil sa nakhaza siya? Diba? So yun ay, you have to understand. Okay? May mga may mga tinatawag na mga expression sa bagay na yan. Mag-ano lamang tayo kapag tiyak tayo na yun talaga ay kasalanan. You know? Saka tayo mayroon tang authority magsabi na may kasalanan ka dahil ginawa mo yan. Kasi may dalil. You know? Okay, yun yung mga kapatid. So regarding sa tinatawag na sabi natin bagay na yon, as a Muslim, hindi mo pwedeng yon, isang tabi yung isa, paniwalaan yung isa. Kung lahat yun ay napatunayan, lahat yun ay paniwalaan mo, paano nga paniwalaan? Contradiction yung narration. Walang contradiction dyan. Sa totoo lang, walang contradiction. Ang contradiction yung pangunawa mo. Yung understanding mo. Pero sa Sharia, walang contradiction yan kasi lahat yan ay totoo. At walang contradiction sa totoo. Tandaan natin yan. Paano natin, ano ay magiging position natin yan? To reconcile both narration. I-reconcile yun. Okay? Not unless kung yung isa, inabrogate nung isa. And that's another level of understanding of knowledge. Masyado malalim na yung kapatid, baka hindi nyo kayanin. No? Yung tinatawag na sabi natin ay abrogation, no? At saka yung sabihin natin, no? Mayroon na abrogator at saka abrogation, no? Anyway, so yun. So sa bagay na ito, mamimili. Reconcile nila na pwede kang mamili sa isa kasi dumating naman sa ganito yung pagkakasabi, authentic din naman, at mamili ka sa isa dahil authentic din naman ang sabi. Walang malaya ka. Ayan yun ang Islam. Islam is a flexible religion. You know? Maliban lamang kapag may patuloy, obsolete na ito ay bawal. You know? So yun yung mga kapatid. So kaya nga, ang ginamit sa napanalitang pagguha mula sa bigote ay nangangahulog ang pag-alis ng bahagi nito at hindi ang tuluyang pag-alis ng buong bigote regarding sa tinatawag na hadith na yon. Ikalawa, mula sa mga athar o gawa ng mga sahaba. Mula kay Shurahbil ibn Muslim al-Khawlani, sinabi niya, nakita ko ang 5 mula sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallam na ginugupit ang kanilang mga bigote, nagpapahaba ng kanilang mga balbas at pinapadilaw o nilalagyan ng kulay ang mga ito. Sina Abu Umama al-Bahili, Abdullah ibn Basar, Utbah ibn Abd as-Sulami, Al-Hajjaz ibn Amir at-Tumami, at saka Miqdad ibn Maqim, lahat ng mga sahaba. Sila ay gumugupit ng kanilang mga bigote hanggang sa dulo ng labi. So yung pagpapakulay, gawain ng mga sahaba yan. So makikita mo yung mga kulay, yung kanilang balbas, kulay yellow, wag lang kulay rainbow kapatid. Kasi pag kulay rainbow ay, alam na this. Okay? mga patunay tungkol sa ihfa naman. So, narito yung mga patunay tungkol naman doon sa tinatawag na pag-ahit. Kasi kanina pagputol. Okay? Pag-ahit o lubos na paggupit ng bigote mula sa sunnah. Mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma, nang Propeta sallallahu nagsabi, ahfu ash-shawarib. Gupitin ninyo o kaya ahitin ninyo mabuti ang mga bigote. Gupitin ninyo mabuti sa ahitin ng mabuti ang inyong tinatawag na bigote. So, ihfa, yung word na salita, ihfa. Okay, kanina kasi siya, kusto, kas, no? Yan yung ihfa. Okay, kaya nga, kapag ikaw na nagsasilisi ng kaalaman, huwag ka lang nakatali doon sa translation. Kasi ang tunay na kahulugan at pangunawa ng tunay na hadith ay sa original na teksto nito. Diba? Kasi mga translation, maaaring magkamali eh. Maaaring nag-translate paboran ng ayon sa kanyang gusto na ito itatranslate ko. You know? So kailangan balikan yung original na teksto na kung paano binanggit yun ng propeta at ng Quran. Now, ang punto ng patunay dito, ang salitang ihfa ay dumarating sa kahulugang pagmamalabis o pagpapalubos. Na kaya't ang tinutukoy ay ang lubos na paggupit, which is shave. You know? Mula kay Ibn Umar radiyallahu anhu ng propeta sa amin nagsabi, anhikus shawarib. So inhak, there's a word na inhak. Gupitin ng husto ang mga biguti. So another term, inhak. Okay? Al-inhak. So mga salita na mutaradifan, ibig sabihin ay mga kasing kahulugan. So mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang propeta may nagsabi, jazzu ash-shawarib. Na jazzu naman, putulin ninyo ang mga biguti ng husto. So lahat ng ito ay tumutukoy sa, sabihin natin ay pag-ahit. Jazzu, al-jazz. Okay?
So, ano yung mga punto ng hadith na nabanggit natin? So, ang dalawang napanatiling anhiko, gupitin ng husto, ay juzzu, putulin ito ng labis, ay tumutukoy sa lubos na paggupit, at hindi sa ganap na pag-alis o pag-uproot ng bigote. So, alisin mo lamang siya kung lahat, huwag lang siyang i-uproot. Uprooting, ibig sabihin yung bubunutin mo. Tulad ng ginagawa ng mga wax. Diba? So, hindi yun. Wala talaga yun sa sunnah. Diba? Okay. So, yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, tapos tayo, wala nang issue patungkol sa bigote. Malinaw? Ha? Jazz. Ang ibig sabihin yun ay pagputol ng husto, paggupit ng husto. Yung CV ang tutukoy doon. So, ahit. So, lahat yung inhak, ihfa, al-jaz, lahat yung isang kahulugan ng pag-ahit. Yun talaga yung hindi nasa sunnah. Yung tatanggalin talaga ng laser. Kasi uprooting na yun eh. Ibig sabihin, alam mo yun, yung ugat ng buhok, tatanggalin mo na, papatayin mo na. Samantalang, ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-design yan sa atin. Makikita niyo mga kapatid na wala yan sa kababay at meron sa atin. I mean, medyo sa mga kababaihan. Diba kasi design yun? Yan, mayroong rason bakit ang nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala dyan. Diba? So yun yung ano natin. Yes. Yung buhok ba sa ilalim ng labi, kabilang sa bigote o sa lihya? Good question. Okay, sa palagay mo? O di ko papalagay? Darating tayo dyan, ang lihya actually. Ang lihya ay nasa bab ng libaso at zina. Okay, ibig sabihin yung kasuotan at pagpapaganda. Yan ay sa bab na usapin. At darating tayo dyan inshallah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang magmadali, huwag ka lang mag-absent. Okay? Section 3, may hapyaw na bahagi ng tungkol sa kasi nabanggit yung fictional fitra, which is ang tungkol sa balbas. Ang hatol tungkol sa sa pagpapahaba ng balbas. Okay. Ang ito mga kapatid ito actually mahabang usapin din ito ng mga scholar natin. But definitely, karamihan sa mga medyo mahigpit sa bagay na ito, ng mga scholar, kailangan palaguin ng balbas at ipinagbabawal ang pag-ahid dito. Sa mga madhab na medyo mahigpit, papahabain yung balbas, which is para sa kanila ay kailangan yun, wajib sa kanila. Then, yung ahitin yun, ng lubos sa pagkaahit, ito ay kasalanan. Ito ay ipinagbabawal. Haram. Maliban lamang, may mga excuses dyan. Of course, in every rules, there's an exemption. Kapag halimbawa, yung mayroon siyang skin disease. Alam mo yun, kapag nag-ahit siya, pag nagkaroon siya ng magkakaroon siya ng irritation. Diba? Marty yung dugo niya. Pagkaroon siya ng irritation, at the same time, kapag ito ay sabihin natin kapag sa mga trabaho o kaya mga sitwasyon, alimbawa, like China, meron akong classmates sa university dati, sa dear from China, part of the China, mga Muslim sila minority doon, na sa government nila doon, sa rules nila, walang sino man ang pwedeng lalaki magkaroon ng balbas. Otherwise, ikukulong sila, itorture sila. Yun, yes. Kaya pag umaalis sila at bumabalik, nagbabakasyon sila, pagbakasyon ng yearly, ay naggugupit sila totally. Kasi pagwas na kapag hindi nila ganawa yun, sa ano pa lamang, i-hold na sila, at the same time ay kukulong sila. Gagawin terrorist sila. Siyempre, alam natin na mga against the propaganda against the Islam, against the Muslims. You know? So sa mga ganong sitwasyon, walang kasalanan ng isang tao na mag-ahit ng sabihin natin mag-ahit ng kumbaga ng kanilang balbas. Situational case. Yung mga lamang, sa mga ulama na ito, magkakaroon ng isang kasalanan kapag wala namang necessity tapos ginawa niya yon, walang kailangan. Okay, halimbawa sa mga pagkakataon na may giyera tapos sinahunting yung mga may balbas, papatayin ka kapag makikita ng balbas, di ba? Pwede naman sa Islam, is walang problema na gawin yun. Sabi pang tarura yung waiter ka, sabi ng ayoko nang may balbas ka, kailangan antay That's a good question mga kapatid. Dahil sa trabaho.
Abangan mo yung ano yan. Ipopost ko yan sa social media. Abangan mo yung detalyado niya. Kasama ng infographic. But alhamdulillah, dito sa Saudi Arabia, wala siguro ganun, no? Saudi Arabia ay walang ganyan, alhamdulillah. Sa ibang bansa siguro, ganun mga kapatid. Now, yun, actually, magtataka kayo, bakit ganito yung balbas ko? Yung kwento na ito, nagkita kami ni Ismail. Kasi nung Friday na galing ako ng Qatar, naglaro ako. Tapos wala akong pahinga noon, nagpagupit ako. Kasi sabi ako ng boss mo, pagupit ka kasi medyo hindi na presentable doon kasi ako yung front sa niya. So nagpagupit ako, sabi ko doon sa pwede bang yung nasa picture gayahin mo? Dito yan ba yung trim, barber cut. Tapos yun, tapos ayusin mo yung mga dalawa. Tapos ngayon, itong barbero na ito, sa Wajmart. Wajmart ba yun? Mga Pilipino. Nakatulog ako habang ginugupitan. Sobrang pagod. Tapos pag boss, tapos na boss. Pag ganyan ko, pag nakasalamin, nasaan yung balbas ko? Budyo na control ko kasi hindi mo pwede akong magwala doon. Alam mo na, subhanallah. Tapos na galing pati ng MW. Wala ka doon. Tapos, of course, sabi ko, nasaan ba nung ginawa mo sa balbas ko? Sabi ko, kasi sabi mo, gawain na sa picture. Sabi ko, yung buhok lang, bakit yung picture pang sa picture? Subhanallah. So, for how many years kung pinangalagan tapos yung subhanallah, yung mga accidental ba na hindi mo inaasahan, mga kapatid. So, by the way, regarding sa balbas na yan, paggahit at saka pagpapano, lahat yan ay nasa bab ng libas at saka ng zina. Paano natin yan? Meron ba tayong mga natitirang oras? Kasi kunin natin yung siwak. Wala na? 12 na? Anong oras yung sala? 12:18. Meron pa tayo isang yung siwak. Okay, pag-usapan natin ang siwak mga kapatid. Section 3, mga hatol tungkol sa siwak o pangsipilyo pangsipilyo na kahoy. Yun yung Tagalog nun. Siwak, pangsipilyo na kahoy. So, mayroong mga paksa. Una, kahulugan ng siwak. Ang siwak ay ang paggamit ng isang patpat o katulad nito sa mga ngipin upang maalis ang pagbabago ng amoy o dumis at mga katulad nito. So, ibig sabihin, ang siwak ay hindi lamang nanggaling sa specific na kahoy. Subalit ang pinaka-known na ginagamit ng siwak mula sa kahoy ng arak. Arak tree. I-search nyo yan sa Google. Arak. Okay? Arak tree. Pwede actually, bayabas, pwede mong makupa, santol, o pwede mong pati palwa ng niyog, gawin mong siwak. Nasa sayo yan. Yes. Yes. Kung ano ba ang nakalagay sa sunna? Arak, pero wala namang ito yung mga exaggerate ba yung tinatawag na pagkaunawa ng hadith. Una-una, yung siwak, general statement nyo ng Propeta sallam. Pero yung walang tinukod pa sallam kung anong klase ng siwak. Di ba? Kasi otherwise, give me a proof na kinakailangan, nakalagay na mismo, sinabi sa sallam, na gamitin nyo ang siwak na mula sa tinatawag na arak. Wala. Kasi ang siwak, ibig sabihin ay yung tinatawag na sabihin natin ay siwak yun yung pangsipilyo na galing sa kahoy. Which is known sa kanila, sa mga Arab noon, yung arak. Kasi yun yung available na sabihin natin ginagawa nilang siwak. Yes, ang pinaka-the best talaga. Yes. Kung meron ka makakita ng katulad nito, na ibang jeans ng kahoy, why not? Gawin mong siwak, mas mainam pa dito. Diba? Okay, mayroong flavor na chocolate flavor. Lagi sabihin natin na strawberry flavor. Bayabas, grabe lang bayabas ay masyado na mamano yung bayabas, kapatid, hindi yan maano sa dulo. Okay. Basta maano ka, wag naman yung matigas na parang alam mo yun, parang iron na gagawin mo sa mo. Tandaan mo yung siwak ay panlinis, hindi pangsira. Panglinis sa ngipin, hindi pangsira. Okay. So yun ang kahulugan ng siwak. Ulitin natin ang siwak ay ang paggamit ng isang patpat
o katulad nito sa mga ngipin upang maalis ang pagbabago ng amoy at mga katulad nito. So either galing sa arak, or either galing sa tubo, o either galing sa niyog, o galing sa bayabas, galing sa santol, galing sa durian, bahala ka. Okay. Ano ang name it? Anong hatol tungkol sa siwak o pagsisipilyo paggamit ng miswak? Ang tawag diyan sa patpatan, miswak. Ang siwak kasi, yun yung hindi. Yun yung tinatawag na paggamit. Yung ginamit sa paggamit, miswak. Ang tawag dyan, miswak. Halimbawa, yung ginagawa ko ngayon is siwak. Yung ginagamit ko na pang siwak is miswak. Guys, sa Arabic, para ano ba? Lo'ba. Ang lo'ba is laro. Laro is lo'ba. Yung court, ang tawag dyan, mal'ab. Mayroong meme sa unahan, di ba? Naiba kasi pag naiba yung kahulugan sa mga kapatid. So ang siwak ay isang gawaing kanais-nais or mandub at kabilang sa mga sunna ng fitra. Ito ay pinagkaisahan ng apat na madhab ng fiqh, ang mga Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at Hanbali, at naipahayag ang ijma' o pangkalahatang kasunduan dito mga kapatid. Malinaw? Kaya sinabi ni Ibn Hazm na pagkaisahan na ang paggamit ng siwak para sa hindi nagayo ay mabuti. At sinabi ni Ibn Abdul Bar, ang kainaman ng siwak ay pinagkaisahan, walang pagtatalo hinggil dito. At ang siwak, sabi ni Nawawi, ang siwak ay sunna at hindi obligadong gawain sa alinmang pagkakataon. Hindi sa sala at hindi rin sa iba pa. Ayon sa ijma ng mga pinangahawakang sa pagkakaisa. At ayon kay Ibn Muflih, na pagkaisahan ng mga ulama na ito ay sunna, muakkada, dahil sa pag-uutos ng syariah sa palagian nitong pagsasagawa at panghihikayat at sa kapag-endorso nito. Karamihan ng mga taong may kaalaman, mga scholar, ay naniniwala na ang siwak ay sunna at hindi wajib. At walang malalaman na nagsasabi ng pagiging wajib ito, maliban kina Ishaq at mula sa mga tinatawag na Zahiriya. Anyway, so lahat yun ay sabi nating sunna. Sino man nagsabi na ito ay wajib, medyo refutable ang kanyang opinion. Dahil lahat ng, although, may mga specific na narration ng hadith na ipinag-utusan tayo, pero mas nangingibabaw yung recommendation ng mga narration. Diba? At isa na matatalakay natin yung mga pruweba hinggil sa bagay na ito mga kapatid. You know? So, any question? Walang tanong? Magtanong kayo habang buhay pa tayo. Huwag kayong mahiya. Kahit anong tanong, huwag kayong mahiya. Idaan nyo lang sa messenger kung kayo nahiya. Sudah din ba yung may nakikita sa mga chef na bago simula na nagsisiwak? Pag-aral natin, masyado kang advance. Lahat yan ay sa wudu, sa tinatawag na bahay, sa sala, lahat yun ay matatalakay natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Na. Huwag ka lang absent. Okay, ano pa? Ano? Wala na? Okay, umrah, Tapos pagkatapos ng nagbubulit sila sa sarili. Yun nga. Kung ginagawa nila yung tamim, kahit sarili nila, ibig sabihin, kahit sarili niya, gaya niyang gawin yung pangkalahatang gupit sa kanyang ulo, walang problema. I mean, walang issue. Ang may issue doon ay sa sarili mo o sa ibang tao, yung juice. Ibig sabihin yung bahagi-bahagi. Dito, ganito isa. Dito, ganito. Part-part lang ba? Yan. Either sa sarili mo, o either ng iba sa ibang tao, pamamagitan ng ibang tao. So yun ay, masasabi natin, khilafus sunnah. Hindi na yun naayon sa tugmang sunnah. Pero hindi natin pwedeng masabi na hindi tanggap ang kanyang umrah o kaya invalid ang kanyang ginawa. O we cannot do that. No? Pero lagi natin isipin na doon lang tayo lagi sa kung ano talaga yung mismong nakasaad sa sunnah. Ayon sa pangunawa, tamang pangunawa ng mga skola. Yes? Ano hindi naman gupit? At pungkol yung ulo niya, bakit hindi magupit? Ha? Bawa, hindi, yan masabi natin, hindi tanggap, absolutely hindi tanggap ang kanyang tinatawag na ang kanyang umrah. Kasi yan ang pinakahuling, gupit manos, bawas, kapag wala siyang ginawang gupit or bawas, wala, absolutely wala. Hanggang sa nag-change siya, okay, ibig sabihin ng tinatawag, nag-change siya ng kanyang ihram, pinalitan ng ihram, wala siyang ginawa. Walang problema. Hanggat hindi niya binago yung kanyang ihram. Kasi pagwas na nagbihi siya, kasi tandaan natin, ang pinakahuling gawain sa umrah ay ang pagpagupit. Either sa loob ka ng Makkah o sa labas ka ng Makkah. Walang problema.
You know? Hanggat hindi ka nagsabi natin, no, nagpalit ng sabihin natin ng ihram, hindi mo itanggal yung ihram mo, ay ibig sabihin, walang problema doon. Kahit pa Singapore ka, doon ka magpagupit. O mag-flight to Singapore. Mayroon yan, may violation. Kasi nasa estado pa siya ng ihram. Hindi pa siya nakaalis sa tinatawag na ihram, mga kapatid, sa pananampalataya sa hanggat hindi siya nagpagupit o nagpaahit. You know? Yan ang ano doon. Yan ang delikado sa mga maling pangunawa, sa mga walang kaalaman. Wait lang, tapusin ko lang to. Mong madali ka? Tandaan natin, ha? Maaalis ka lamang sa estado ng ihram sa umrah kapag ikaw ay nagpagupit o nagpaahit. Once na kapag ginawa mo yung mga invalidation ng ihram na ikaw ay nasa kalagayan pa ng ihram at hindi pa napagupit, may mga tinatawag na penalty ka. Kung hindi mo alam, yun, alisin mo yun. Pero kapag nagmaang-aangan ka, magkakaroon ka ng sabihin natin ng pagkata at pag-alay. You know? Pag hindi mo ginawa yun, halas ang umrah mo. Masalama. Yes, pwede ka namang sabihin natin magpalit. Walang problema. Kasi yun, ang ihram kasi mga kapatid, hindi lamang tumutukoy sa damit. Okay? Ang ihram, bagpas ang una, yung ihram, yun yung ng intensyon, pagpasok. Yan, kaya, labay ka, Allahumma umratan, mula sa puso mo, determinado ka, pag nagawa mo yun, okay, mula sa puso at lafziyan, ipasok ka na sa estado ng ihram. Bawal na yung mga dapat na ipinagbabawal. Okay? At yung nagawa mo na, yung panghuli na gawain para makalis ka dun, yung pagwahid sa kapaggupit. Either, after nun, nakapasok ka pa rin ng damit na ihram, walang problema. Pwede mo nang mag-perfume, lumangoy doon sa perfume, walang problema, bahala ka sa buhay mo. Yes, mas mainam talaga yun. Walang problema. Huwag na yung maging mutasya dyan. Kasi kahit paano, first timer ka man, o second timer, o 100 timers ka man na mag-umrah, still na nakalagay sa tinatawag na Sharia, yung tinatawag na sabi natin yung pagpipilian. Okay mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.